guys! Welcome back to my channel. So for today's video, since pupunta kami sa Italy sa April, naisip ko, why not create a video on how to apply for a Schengen visa and to share our personal experience in applying for a Schengen visa. And especially that, nung nag-apply kami ni Arnold for the first time, 2 years ago, na-deny siya. Okay, so gusto ko lang i-share kung ano yung mga ginawa namin and paano siya nakakuha ng visa finally. Okay, so first of all, ano ba yung mga Schengen states sa Europe? So meron tayong 29 Schengen states. So Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland. Tapos, this 2025, yung Bulgaria and Romania, part na ng Schengen states. Okay. So, I also discovered, kasi yung unang plan namin this April is mag-Mediterranean cruise kami sana. Kaso lang, mahal yung ticket. So, hindi na kami mag-Mediterranean cruise. Mag-Italy na lang kami. Puntahan na lang namin yung maraming parts ng Italy. So anyways, na-discover ko, so let's say si Montenegro, I'm not sure kung yung ibang countries na hindi part ng Schengen state, ganito rin yung ano nila, policy nila. Kasi for Montenegro, may sarili siyang visa. Okay? However, ina-accept din nila yung Schengen visa for as long as it's multiple entry. Okay? Siguro, dahil lagi siyang part sa Mediterranean cruise, and para yung mga passengers siguro hindi na mag-apply ng Montenegro visa. So, sila, pag pumasok ka sa kanila, for as long as you have a Schengen multiple entry visa, pwede. Siguro parang assurance lang sa kanila na babalik ka rin naman sa Schengen state pag pumasok sa kanila. FYI lang naman. Na-discover ko lang yun. Okay, so anyway, so yun na nga. So 2 years ago, pumunta kami sa paano bang itinerary namin doon? Paris, Amsterdam, Strasbourg, which is part of France then, and then back to Paris, nag-London kami, and then Paris. Okay? So, since UK is not part of the Schengen state, we had to apply for a multiple entry visa. Actually, dapat dual entry. Kasi, papasok ka ng Paris, lalabas ka, babalik ka ng Paris. So, dual entry lang. Kaso lang hindi na yata sila nagbibigay ng dual entry visa. So, it's either single entry or multiple entry. So, nung time na yon, multiple entry visa yung in-applyan namin. So, yung trip namin sa Europe was December 18 to January 1st of 2022. Okay. So, nung time na yon, binili namin yung ticket, yung flight tickets namin, February. So, kahit wala pa kaming visa, bumili na kami ng plane ticket. Kasi nung nakita namin yung plane ticket, ang mura lang niya, 32,000 pesos. It was a risk for us, pero dead man na kasi mura naman yung ticket. And hindi pa namin sure kung magkakabisa kami or what. And siguro, lakasan lang ng loob, ganyan. So, binili na namin yung ticket February pa lang. Kaso lang, kunyari, ang trip mo is December, like us, ang trip namin was December. For a Schengen visa, the earliest time that you can apply is 6 months prior to the travel. So, nung time na bumili kami ng ticket, hindi pa kami pwede mag-apply ng Schengen visa. So, earliest time is June. So, since December 18, June 18 kami pwede mag-apply. So, April, May, nag-research na ako niya. Nag-fill up na ako ng form. Although, hindi mo masasubmit yung form kasi nga, lampas pa ng 6 months. So, pagdating nung June 18, since naka-ready na yung form ko, dun ko lang siya na-submit. Okay. So, ayan. So,
first question, ano ba yung country? Kunyari, multiple destination ka, kahit ako, katulad kami, France and Amsterdam, di ba? So, saan ka bang mag-a-apply ng visa? So, rule of thumb is either kung saan yung port of entry mo or kung saan ka mag-stay ng matagal. Okay, so since ang port of entry namin is Paris, so France visa ang in-applyan namin. Pero, this time, meron na kasing VFS. VFS, ano bang ibig sabihin ng VFS? Visa Facilitation Services. So, lahat ng countries, I'm not sure kung sino-sino mga countries na to, pero most of the countries, ginagamit na yung VFS to process the visa applications. So, yung VFS ang tagatanggap, tapos si VFS ang mag-submit dun sa different embassies for the visa applications. So, again, kami, France visa ang kailangan namin. So, nag-apply kami sa VFS and ang location ng VFS for France is Buendia, Makati. So, iba-iba rin nung location ng VFS offices nila. Depende sa country na ina-applyan mo. So, yung sa amin, so nag-submit na nga ako ng June 18, but in-schedule ko for July 21st to give us 1 month to prepare for the documents. Okay, simple lang. Ang mali ko, yung unang application namin, yung mga basic documents lang yung sinubmit namin. Fortunately for me, na-approve yung visa ko. Kasi siguro, nagka-Schengen visa na rin naman ako years back. Matagal na. So, nakapag-Italy na naman din ako before. Nakapag-London na ako. Tapos siguro meron akong US visa sa passport. So, siguro plus point din yon para ma-approve ka ng Schengen visa. But anyways, going back, so yun na nga, July 21st, yung schedule namin at 7 a.m. May mga slots kang pipiliin kung ano yung gusto mong schedule. Kami yung pinaka-earliest para wala masyadong tao, ganyan. So, ang booking fee, it also depends on the country that you're applying for. So, for France, at that time, ang booking fee niya is 2,285 pesos. That's booking your appointment. Yung pag-submit mo ng documents sa kanila. So, 2,285. I'm not sure kung ano na ngayon. But for Netherlands, during that time, 1,011 lang. Etong I think nitong last namin sa Italy, parang mga ganun lang din. 1,000 plus lang din yung booking fee. Ano lang yun yun lang yung reservation or your appointment to submit your application. Hindi pa kasama doon yung visa fee. Yung visa fee at that time, nung nag-apply kami 2 years ago, was 80 euros lang. So, that was 4,900 pesos. But this time, hindi ko alam kung kailan nag-take effect to, but I think since last year, naging 90 euros na siya. So, that's 5,700 pesos for adults. Tapos, if you have a kid who will be traveling with you, yung 6 to 12 years old, that's just 45 euros. And under 6 years old, free ang visa. So, yon. Tapos, pag nag-book ka ng appointment sa VFS, may mga add-ons silang pwede kang idagdag. So, first, merong courier service, 480 pesos. So, ito yung kapag nasubmit mo na yung documents mo, binigay mo na yung passport mo, yung documents mo and passport, dadali nila sa embassy. Pag bumalik na yung passport mo sa VFS, regardless kung approved ka or denied, babalik yung passport sa VFS. So, option mo kung pipick upin mo yung passport mo. But better, mag-courier service ka na lang for 480 pesos. So again, regardless if it's denied or approved, ipapadala sa'yo yung passport mo. Kailangan mo bayaran yung 480 pesos. Tapos, meron din silang photo booth service for 180 pesos. So, kasi kailangan mo ng ID picture for the visa, di ba? So, minsan, nire-reject nila yung ID picture kasi mali yung shade, or may glasses ka, or what? Or mali yung size.
So anyways, dun mismo sa VFS, meron silang photo booth, 180 pesos. So pwede ka magpa-picture dun. Or kunyari, naiwan mo yung photo ID mo, pwede ka na lang dun magpa-picture. Tapos, another add-on that they provide, or another add-on service that they provide is SMS service for 180 pesos. Never ko tong na-take advantage. I mean, nung unang application namin, nagbayad kami 180 pesos, never kami naka-receive ng text. Okay, so, hindi ko na siya in-avail yung mga sumunod naming application sa Shenzhen Visa kasi never namin siyang na-take advantage nung una kahit nagbayad kami. Okay, anyways, mag-i-email din naman sa'yo yung VFS kung nasaan na yung passport mo, kung napadala na or bumalik na or what. May email naman, yun natatanggap namin. But yung SMS service, never pa naming natanggap to. Kaya huwag kayo mag-avail nun. For me lang or siguro at that time, or one-off situation lang na hindi ko talaga siya natanggap. Pero yun. Tapos, meron din silang photocopier for 6 pesos per page. Kasi minsan may mga kailangan i-photocopy na documents. Especially yung mga passport pages, pag nakalimutan mong i-photocopy yung mga passport pages mo na merong visa and may mga stamps kasi hinihingi yun. So, kailangan mo ng photocopy ng passport page na may visa and may stamps and yung front page ng passport mo. So, kung pumunta ka sa VFS, wala ka mga photocopies nun, meron naman silang photocopying services dun. Tapos ito, meron silang ino-offer na VIP lounge. So, yung VIP lounge, this is for 2,400 pesos. In-avail namin to. Nung first time namin nag-apply dun sa VFS ng France. Kasi, ang sabi nila, syempre, they will treat you as VIP. Nasa lounge ka, konti lang yung pila. Kasi hindi ka pipila dun sa mahabang pila na row yung upuan, tapos tatawagin yung number mo, punta ka sa counter. Doon, para siyang sala, may sofa, ganyan. Tapos, tutulungan ka talaga nila kung anong kulang mo, kung or what. Pero in-avail namin yon. Pero nung second time na-deny nga si Arnold nung first time. Pero nung second time na nag-apply siya, hindi na kami kumuha ng VIP service. Kasi wala rin namang, for me, wala rin naman difference. Kasi ganun din, check lang naman yung documents. Although hindi ka pipila ng maraming tao, pero regardless, kasi kahit dun ka sa normal na pila, may mga time slots naman kayo So, hindi rin naman ganun kahaba yung queue. Okay, that's just my preference. Pero kung gusto nyo talaga magpaka-VIP na umupo sa sofa, ganyan. yun. So, at that time, it's 2,400. Tapos, sa Netherlands, 3,000 yung VIP services nila. Hindi ko lang alam sa ibang VFS, ibang country ng VFS. So yun, nakaschedule na nga kami. So, after naming mag-book ng appointment, so that's when we collated all the documents needed. So, ito nga yung malikaw. Mga basic lang yung mga sinubmit namin nung una. So, ano ba yung mga basic? So, first, syempre, kailangan mo may passport ka. Okay? So, dapat din na valid pa rin yung passport mo for 6 months during the time na magta-travel ka. Okay? So, cover letter. So, I think importante rin yung cover letter kasi dito mo isusulat yung intentions mo in coming to their country, so kung saan-saan ka pupunta, and it's also important that you state in the letter na why you have to come back to the Philippines. Kasi it's giving them an assurance and confidence that hindi ka mag-overstay sa Shenzhen or magti-TNT or what. So, kailangan mo ilagay yun sa cover letter mo. Tapos yun nga, like what I've mentioned, kailangan mo ng ID photo. May specific measurement siya. Nasa VFS naman yun. Hindi ko na sinearch ko anong size. Basta yun, kailangan mo ID photo. Tapos, flight itinerary. So, in our case, may flight itinerary na kami. May flight booking na kami. So, yun na lang in-attach namin. Pero, actually, yung mga countries, mga Schengen countries, hindi nila nire-require yung mga applicants to book their flights right away. Kasi nga, may possibility na ma-reject yung visa application mo
So, ang ginagawa ng iba is, meron kasi mga airlines na nagpapabook ng flight itinerary na hindi pa fully pay. Parang babayaran mo lang siya ng partial to hold that ticket for you. Tapos meron din namang iba gumagawa. Actually, nung time na kailangan namin nung sa third application, third application ni Arnold, nag-join lang kami doon sa mga Facebook groups ng Shenzhen Visa, mga ganyan. I-search nyo lang sa Facebook. Tapos may tumulong sa amin na gumagawa ng flight itinerary. So yun, nagbayad lang kami ng 1,000 pesos yata for every flight itinerary. So yun, so hindi mo kailangang bumili ng flight tickets. Okay, so kailangan mo lang ng parang pre-booked or what. Hindi ko alam kung anong term, basta yun. Next is travel insurance. Ito travel insurance, ito yung kailangan mo talagang bilhin. So, yung travel insurance, it has to be specific to Shenzhen kasi may specific amounts na required ang Shenzhen state na nakasulat sa travel insurance mo. So kami, nag-avail kami ng travel insurance sa Malayan. Kasi pag pumunta ka dun sa website ng Malayan, click mo lang yung travel insurance, meron silang specific dun for Shenzhen visa or Shenzhen country. So, ganun na lang yung hanapin nyo kung may mga ibang travel insurance or insurance companies na nag-offer ng travel insurance for Shenzhen, yun na lang yung bilhin nyo to ensure na yung requirements ng Shenzhen is covered doon sa insurance. Yun. So, next would be hotel reservations. For hotel reservations, actually yung mga booking website, yung booking.com, Agoda, Priceline, yan, meron silang mga pay later option. So, kunyari, ngayon, mag-book ako for December, pwede mong i-book yun, hanapin mo yung mga pay later options, papasok ko pa rin yung credit card mo, pero hindi ka i-charge agad. I-hold lang yung credit card mo, pero yung time na i-charge ka ng card, most of the time, 1 week before your check-in date. Okay, so kung December pa naman, kunyari nag-book ka ngayon, na-deny yung visa mo, pwede mo naman siya i-cancel. Okay, kasi since pay later siya, wala siyang charge. So, just make sure na pay later yung binubook mo. Or pwede rin naman na na-approve ka, tapos ayaw mo yung hotel na yun, gusto mong palitan, di cancel mo yun, tapos book ka ng iba. Yun. So, meron yung mga pay later options. Tapos, other basic requirements. So, yung certificate of employment. So, pag employed ka, kailangan mo ibigay yon. Tapos, kailangan na ng document na meron kang approved leave of absence. Na yung tipong nakasulat na you will be expected to come back to work on this date. To give the embassy an assurance na talagang babalik ka sa Pilipinas. Tapos, financial documents. Siyempre, kailangan niya ng bank certificates. So, ang daming tinatanong, ang daming nagtatanong kung magkano ba dapat laman ng bangko mo. Actually, hindi ko alam. Walang may alam actually. Walang makapagsabi kahit mag-Google kayo or sa Facebook page, dun sa Facebook groups. Walang makakapagsabi kung magkano pa dapat talaga. So, anyways, yung sinabit namin dati, siguro parang mga 100 plus lang naman yung bank certificate na sinabit namin. Although meron din kaming joint account na may laman din naman, sinabit din naman namin yun. Tapos credit card statements, ITR, yan. Kailangan yan. So anyways, so yun. So, July 31st, yun na yung schedule namin. Agahan nyo doon sa schedule nyo kasi hindi nyo alam kung gaano kahaba yung pila or minsan nagpapapasok sila even minutes before your time slot. So, kunyari, time slot mo is 9 a.m. Okay, minsan 8:30, 8:45 pwede ka nang papasukin. So, agahan nyo na lang. Anyway, dun sa France, kung mag-apply kayo ng VFS for France, sa baba naman doon, sa Belgia, may Starbucks. So, ang daming tumatambay doon na kita mo ang daming documents. So, obvious na nag-a-apply ng visa. Ganyan.
So yun. So, July 21 was a Friday. Sinabi namin yung documents namin. Tuesday, naka-receive na ako ng email from VFS na pabalik na yung passport sa kanila. And then Wednesday, by the way, ako lang nakakuha ng email na yun. Si Arnold wala siya nakuha ng email. So, yun nga, Wednesday, dumating na yung passport ko. So, meron akong visa. Tapos, worried pa rin kami kasi si Arnold, hindi pa siya nakakakuha ng email from VFS. Tapos, hindi namin alam kailan dadating yung visa niya. Pero after 2 days, parang Friday, naka-receive na siya ng email from VFS na pabalik na sa kanila yung passport. And then Saturday, nakuha na ni Arnold yung passport niya. And unfortunately, denied. Okay? So, pag denied ka, kunyari, di ba, ano yun, LBC ba yun? I can't remember. Pero kung LBC yun, pag may nakapakang papel, ibig sabihin, meron kang refusal letter. Nakasulat dun kung ano yung reason ng refusal mo. So yun, refused siya. So, haggard yun kasi Saturday yun, nakuha niya yung passport niya and then denied siya. Napuyat kami ng Saturday, Sunday, kaka-research. Ano yung next namin pwedeng gawin? So, na-research ko na for France, meron naman silang appeal process. Ang problema, kapag nag-appeal ka sa France, kailangan French yung letter mo. Kaya pag sumulat ka sa kanila to appeal, kailangan French. So, ang ginawa namin, Saturday, nakuha niya yung passport, denied. Monday, bumalik kami sa VFS kasi gusto namin ma-ensure or gusto namin i-check kung may iba pa bang option. So, unfortunately, pagpunta namin sa VFS ng Monday, ang sabi lang din sa amin, appeal. Tinuro niya pa ngayon na sa board yun kung paano mag-appeal. So, yun, ang hirap kasi kailangan French. Tapos, ang appeal process pa nila is 3 months. So, masyado nang tight sa schedule. Kaya ako nga pinilit na talagang earliest time to apply for visa, 6 months para at least hindi na kami kakaba-kaba. Di ba? Habang inintay yung travel date namin. Pero yung appeal process nila for 3 months, masyado nang tight sa schedule. What if ma-approve ba or paano pag ma-reject? Tapos kailangan pa namin mag-apply noon ng UK visa. Hindi pa na kami nag-apply ng UK visa kasi gusto namin ma-secure muna yung Schengen visa. And yung UK visa pala, for Schengen kasi di ba ang earliest date is 6 months. Pag UK, 3 months. So kung December ang travel namin noon, pwede lang kami mag-apply by September. September, October, November, September. So yun. So during that time, ang inaasikaso pa lang namin is yung Schengen visa. So, yun. So, nag-isip kami, ano pwedeng gawin? So, nung una kasi, yun nga, going back, ang mali ko, mga basic lang yung pinasa ko. And unfortunately for me, ako yung na-approve. So, nagtanong-tanong na kami, ano pa ba yung pwedeng ilagay? By the way, ano ba yung refusal letter ni Arnold? May reason yun Ayan. So, yung reason ng refusal niya is, there are reasonable doubts as to your intention to leave the territory of the member states before the visa expires. So, meaning, may kulang sa documents, may kulang silang hinahanap, and ano ba yung mga reasons, common reasons kapag ganito yung refusal mo? Wait lang Ayan. So, first, unclear ang travel dates mo, ang travel plans, unclear travel plans. So, it could be na yung cover letter mo hindi nagma-match dun sa date ng flights mo and or yung hotel reservations mo hindi nagma-match dun sa... Dapat kasi magkaka-align yun. Pare-pareho yung date ng flight, sa hotel, sa cover letter. Yun. So, and I'm pretty sure na hindi ito yung reason kasi dino-double check ko yun, triple check 10 times na check ko yung mga dates para sure na tama. Ang second possible reason, previous visa violations. So, definitely hindi rin to kasi wala pa naman siyang previous visa. Financial concerns, pwede, pero hindi rin kasi ako na-approve naman ako 100 plus lang naman yung laman ng bank. So, and same lang din yung sinubmit niya. So, it may not be
financial concerns. Tapos, ito yung pinaka-last na reason kung possible kung ba't siya na-deny. Lack of ties to the home country. So, nung una kasi hindi ako nakikinig sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Kasi sabi nila, pati mga pictures ng pets, ilagay mo, mga bill, Meralco bill, Globe, Converge, yung mga ganyan. Sabi, ha? Ba't ba isasabit yung mga bills? Hindi ko sila pinakinggan. Pero so, this time around, syempre, hopeless na kami. Gusto namin ma-ensure na or ma-secure yung visa ni Arnold. Nilagay na namin na parang ang kapal ng documents. Puro parang thesis, ganyan. Ayun, so nag-join nga kami ng mga Facebook groups. 'Di ba? Doon namin nabasa kung ano yung mga i-add ng mga applicants ng documents nila. So anyways, so the next day, August 1st, nag-reapply na kami. So nag-book na naman kami ng panibagong application. Same pa rin, VFS France. Kasi doon nga yung port of entry namin eh. So, doon pa rin kami nag-apply. Tapos, medyo tweak lang namin ng konti yung cover letter. Syempre, makikita naman nila na denied yung first. So, nilagay na lang namin doon sa cover letter, I was denied. Pero, we feel that we provided all the documents necessary. Tapos, this time around, nagdagdag kami ng additional documents to parang give you confidence na I will be coming back to the Philippines before my visa expires. So, mga ganun-ganon, nilagay lang namin sa cover letter. So, ang schedule namin, nung nag-apply kami ng August 1st, ang earliest schedule is August 31. Parang 1 month kami mag-aabang. Ready na nga yung mga documents namin. Dadagdagan na lang namin ng konti pa. So, isang tip din na pag nag-schedule ka ng visa appointment or VFS appointment, tapos ayaw mo yung date or too far yung date, i-check nyo everyday yung schedule. Kasi sometimes may nagka-cancel dun sa mga dates, nag-open yung slot. So, yun yung nangyari sa amin. So, kahit August 1st ako nag-apply, for August 31st, everyday check ko kung may mag-open na schedule. And fortunately, nagkaroon ng schedule for August 16. So, binago ko lang yung original schedule ng August 31, ginawa namin August 16, which is better. 2 weeks lang yung hintay namin. So, ito na nga yung mga additional documents. Ang dami. So, sabi ko nga nung second application namin, parang thesis. Kasi ang kapal, ilang ink ng printer yung nabili namin. Seryoso. Tapos, bumili kami ng isang ream ng bond paper. So, ano yung mga dinagdag namin is so nilagay na namin yung mga bills. Parang siguro it's one way to prove your obligations. So, meron kang obligations dito sa Philippines. So, naglagay kami ng Converge, Meralco, tapos yung Smart niya. Tapos, eto pa. Kasi si Arnold, meron siyang, 3 actually yung work niya. So, meron siya sa collections niya. Tapos meron, rin siya, Sun Life, ano ba tawag sa kanila? Sun Life, financial advisor. At saka meron accredited din siya ng MaxiCare. So, 3. So, lahat yun kinunan namin ng COE. So, yun, dagdag din kami yung SSS contributions. Tapos, that time, meron siyang SSS loan. So, dinagdag din namin yung SSS loan to show na meron talaga siyang obligations dito sa Philippines. Tapos, naglagay pa nga siya ng diploma, tsaka transcript. Tapos, ayun, meron siyang bahay sa Bulacan, pati yung title no, nilagay niya, car insurance, car loan, car ORCR, yun na nga, yung land title. Tapos pinaparent niya kasi yung bahay niya sa Bulacan. So, pati yung lease contract, dinagdag niya. Ito yung mga pag-ibig, billing statement, payslips, property tax, ano pa ba? Pati NBA clearance. Kumuha siya ng NBA clearance. So, lahat na talaga. So, feeling ko, lahat ng may isip niyong documents to prove your ties to the Philippines,
ilagay nyo na ng ilagay. Mas maganda ng sobra kaysa magkulang. Kasi pag sobra naman yung mga nilagay mong documents nun, hindi ka naman sasabihan ng embassy na, or kung sobra man, ibabalik sa'yo. Pero never naman may binalik sa amin. So yun, ano pa ba? Pati photo ng dogs. May dogs kami, 2. So, pinicture, yung mga pictures, print namin. Ano pa ba? Yung mga insurance certificates niya, barangay certificate, yun, ang dami. Ang dami talaga. So, sinabit namin lahat yun. So, eto na. So, August 16, 7 a.m., ito na yung application niya. So, siya lang ang pwedeng umakyat. Doon lang ako sa kotse. Kasi hindi naman ako ka-schedule. Wala naman ako appointment. So, 7 a.m. yung schedule namin. Maya-maya, 7:15, tumatakbo siya. Tapos, hinihingan daw siya ng train tickets. Kasi nga, di ba, ang itinerary namin is France, Amsterdam, Strasbourg, or Paris, Amsterdam, Strasbourg, Paris, London, Paris. Hinihingan siya ng flight ticket or train tickets from Paris to London, London to Paris. Kasi binanggit naman namin sa cover letter na dun sa travel namin, puro trains. Magkakalapit lang naman yun magkakatabi lang yun. So, puro trains lang yun. Tapos, ninote ko na lang na hindi pa available yung train tickets kasi dun yung mga train tickets parang hindi aabot ng 6 months Parang mga 3 months, 4 months ka lang pwede makapag-book ng train ticket. So, that time, wala pang train tickets. Tapos, kahit sinulat namin sa cover letter na train tickets, hiningan pa rin siya. Kasi nga, siguro London is not part of Schengen. Gusto nila malaman, paano ka pupunta sa London? Paano ka pabalik? So, yun yung gusto nilang makuha. So, anyways, buti na lang din, nung time na yon, pag nag-check ka sa Trainline kasi yung app para mag-book ng tickets all over Europe. So, nakakita na kami. Ang problema, walang printer. 7 a.m. in the morning, naglalakad kami sa Makati, naglalakad kami sa Buendia para maghanap ng printer. Okay, so, eto si Arnold, buti lang madiskarte siya. So, nakahanap siya. Hindi ko alam paano siya nakahanap. Nagtanong-tanong siya. So, nakahanap kami ng printing store. Basta nakahanap kami kung saan pwede mag-print, magpa-photocopy, ganyan. So, prinibook ko lang yung ticket ng Paris to London, London to Paris. Hindi ko siya proceed na i-book, print screen ko lang siya. Yun yung print namin. Okay. So, yun yung nilagay namin sa application. Buti na lang, inalaw siya nung nasa counter sa VFS na, okay, just come back within 20 minutes. Otherwise, mag-reschedule ka. Babalik na naman. So, ayaw namin bumalik. So, buti na lang, nagawa namin ng paraan. Nakabalik siya ng, within 20 minutes. So, haggard. So, eto na. So, after 9 days, August 25, nakuha niya na yung passport niya. At eto, denied na naman siya. So, twice siyang na-deny sa France. Tapos, ang nakakainis pa, ang refusal letter niya, dun sa second denial niya, was dated, nung check kasi namin yung letter, it's the same reason, tapos yung date niya, August 17, and nag-apply siya August 16. So, meaning, the next day pa lang, nirefuse na siya, tapos ang tagal bumalik sa kanya ng passport, 9 days. Previously, wala pang one week, sakto, yung previous application niya. So, anyways, yun. Siyempre, nahagard kami. Tapos may nakapagsabi na, may friend kami nagsabi sa amin na mas madali mag-apply sa Netherlands. Okay. So kami, since part ng itinerary talaga namin is Netherlands, so why not apply sa Netherlands na embassy, VFS Netherlands.
Kasi pupunta naman talaga kami sa Netherlands, right? So, kailan ba kami nag-schedule? So yun, nag-schedule kami ng appointment for September 4. Okay, nung nakuha namin yung denial niya, after 2 days, nag-book na naman kami. Panibagong booking fee na naman. Buti na lang sa Netherlands, mas mura. Yung booking fee nila or yung appointment schedule nila, 1,400 lang. As compared dun sa France na 2,200. Okay, so nag-book kami ng August 27, September 4 yung schedule niya. Same thing, nag-print na naman kami, napakadaming documents, ang kapal-kapal. Tapos, yung VFS ng Netherlands, sa ibang location siya, hindi siya sa Buendia. Sa may that time, sa may Pasong Tamo Extension, Chino Roses. Okay, pero ngayon, nasa circuit na yung yung VFS ng Netherlands eh. So, since first time namin pupunta dito, agahan na lang namin para, kasi hanapin pa namin, di namin alam kung saan yung location. So, yun. So, nagsubmit siya September 4. Ang tagal ng Netherlands mag-reply. So, mga 2 weeks, wala pa rin kaming email kung nasaan na yung passport niya or kung bumalik na ba or what. Medyo hopeless na kami, di na kami kumaasa. Sabi nga namin, okay, kung hindi ka ma-approve, hindi, huwag ka sumama. Kasi ako, yung sisters ko from the States, magkikita-kita kami nun sa Europe. So, kung hindi man siya ma-approve, tutuloy pa rin ako kasi doon naman yung mga sisters ko. Tapos, luckily, habang naghihintay kami ng passport niya or ng visa niya from Netherlands, nagkaroon ng schedule change ang Saudia. So, Saudia Airlines kasi kami noon eh. So, kung ang flight namin is December 18, tapos darating kami sa Paris ng December 19 ng 7 a.m. Yun yung original schedule, 7 a.m. ang dating namin doon. Nag-schedule change ng Saudia, darating kami sa Paris in the afternoon na. So, parang nasayang na yung first day namin. And so another tip, kapag merong schedule change yung mga airlines, and if it's more than 6 hours, you have these options. Either tanggapin mo yung bagong schedule, or mag-rebook ka ng different dates or different time. Trinay ko yung i-change yung route, ayaw nila ng different route. Pwede ka lang different dates and different time. Or, ang third option mo is refund. So, good thing din na nagkaroon ng schedule change kasi sabi namin, pag ma-deny siya sa Netherlands visa, at least pwede naming ma-refund yung ticket niya. Kasi nagkaroon nga ng schedule change yung Saudi na more than 6 hours. However, noong September 20, na-deliver yung passport niya. And, yehey! May visa. May visa. So, madali nga sa Netherlands. And, same documents lang yung sinapit namin sa France and sa Netherlands. Same set of documents. Medyo tweak lang namin yung sa Netherlands kasi yung mga dates, kailangan namin pakita na mas matagal kami sa Netherlands. And, na-approve. So, that was September 20. Imagine mo, nag-apply kami ng June. Tapos, September 20 niya palang nakuha yung visa niya. Ang tagal lang hinintay namin. So, after nito, yun, nasikaso na namin yung UK visa. Actually, nung una nga, parang ayaw na namin mag-apply ng UK visa kasi, mas mahal. 7,000 plus yung UK visa. Tapos, kapag ganun na naman, na either ma-approve ako, ma-deny siya, or pareho kami denied, sayang sa pera. So, inisip namin, sabi namin, gamitin na lang natin yung pera, magstay na lang tayo sa Shenzhen, mag-Belgium tayo kasi gusto ko rin pumunta sa Bruges. I-eliminate natin yung London, doon na lang tayo sa Shenzhen. Pero naisip namin, sige na nga, try na natin sa UK, bahala na. So, nag-apply naman kami na sa UK, luckily, na-approve naman kami pareho. So, yon, everybody happy. So, yun yung nangyari sa amin sa pag-apply ng Shenzhen visa. Okay, so siguro overall ang tip
ko lang is, first, you need to check all your documents. Kung nagmamatch ba yung mga dates ng flight itinerary mo, ng day-to-day itinerary mo, yung hotel booking, yung cover letter, kailangan nagmamatch. Yung mga documents, make sure na complete yung mga basic requirements. Tapos, mag-add ka na lang ng iba pang documents na feeling mo makakatulong. Wala namang masama kung magdagdag ka ng magdagdag. Ang masama, may kulang ka. So, yun. So, that was our experience 2 years ago. Kaya nitong, yung Italy namin, hindi na kami nahirapan. Kasi, alam na namin kung paano eh. So, ganun din yung ginawa namin this time. And luckily, sa first try namin ito, na-approve din naman kami pareho. And siguro meron na rin kami yung Schengen visa sa passport. So, mas nadalian kami this time. Ayun lang. So, hopefully, may natutunan kayo sa shinare ko, sa experience namin. Yun. Sa next vlog ko naman, isi-share ko kung paano ako maghanap ng hotels sa mga travels ko. And I'm pretty sure marami kayong matututunan doon kasi basta, ayun, siguro after 2 days, after 3 days, i-upload ko yung vlog kong yon. Okay, so ang haba na nitong vlog na to. So that's just about it for this vlog. Okay, and thanks for watching. And please like and subscribe. Mag-subscribe na kayo, please. Ha? Okay, so that's just about it today. Bye-bye!